Tagalog version. Si Lasty ay isang mahiyain na batang 6 na taong gulang na pumapasok sa paaralan tuwing umaga. Nagsisimula ang kanyang araw sa pag-inom ng isang baso ng mainit na gatas na siya mismo ang naghahanda dahil ang kanyang ina ay nasa ibang bansa. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, bihis na siya sa kanyang malinis na uniforme at handa nang pumasok, bit-bit ang kanyang bag. Bilang isang mag-aaral sa unang baitang, matalino si Lasty. Kaya niyang magbasa, magsulat, at magbilang hanggang 1,000. Ngunit kahit na ganoon siya kagaling, tahimik at mahiyain siya. Lalo na pagdating sa pagsasalita sa harap ng mga kaklase. Isang araw sa paaralan, inihayag ng guro ni Lasty na magkakaroon sila ng recitation sa pagbabasa. Habang tinatawag ng guro ang bawat mag-aaral upang magbasa ng malakas, nakaramdam si Lasty ng kaba. Nanlalamig ang kanyang mga kamay at bumibilis ang tibok ng kanyang puso habang hinihintay ang kanyang pangalan. Nang tawagin na siya ng guro, yumuko siya at nakaramdam ng takot at hiya. Tinitingnan siya ng mga kaklase, hinihintay na magsimula siya. "Sige, Lasty, basahin mo ito." Sinubukan siyang hikayatin ng guro, ngunit nagiging mainit na ang kanyang tono nang hindi pa rin kumikilos si Lasty. Sinubukan siyang pukpukin ng bahagya ng guro upang matulungan siyang magsalita, ngunit sobrang mahiyain si Lasty at hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Nang maubos ang pasensya ng guro, kinuha niya ang maliit na patpat at bahagyang pinalo si Lasty sa kamay. Iniisip na makakatulong ito para siya'y magbasa. Sa halip, napaluha si Lasty, labis ang kanyang lungkot at hiya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, mabigat ang kanyang pakiramdam. Hindi niya sinabi sa mga magulang ang nangyari, ngunit takot na siyang bumalik sa paaralan kinabukasan. Araw-araw siyang lumalabas ng bahay na tila papasok, ngunit sa halip na sa paaralan, pumupunta siya sa malapit na tindahan ng video game at doon nagtatagal, nakakalimutan ang kanyang mga alalahanin sa pamamagitan ng paglalaro. Matapos ang 1 linggo, napansin ng tatay ni Lasty na may kakaiba. Sinubukan niyang tanungin ang mga kaibigan ni Lasty kung nakita ba nila ito sa paaralan. Hindi siya pumapasok, sagot nila, na ikinagulat ng kanyang ama, na inaakalang pumapasok si Lasty araw-araw. Lubos itong ikinabahala ng ama ni Lasty at napagtanto niyang kailangan niyang alamin ang nararamdaman ng kanyang anak at tulungan itong malampasan ang kanyang takot.